Good morning, guys. Welcome to another day of becoming a full-time trader. Kagigising ko lang. Time check. I think it's 10:36. 10:36 a.m. So, magmamadali lang ako. Nakauwi kami kagabi mag-aalas 2 na ng madaling araw. So, magbibihis muna ako, guys, and then magka-car wash. Yun yung aking schedule ngayon. At maglalaba ako ng mga gamit ko. Mga damit ko. Okay, so that mag-car wash ako. Before ako magka-car wash is we will jump into the chart. Actually, nagising ako kaninang madaling araw na naman. Mga bandang alas 5. Kasi nga, gumigising sila. Itong isa tinawag ako. So, yun. But anyways, magbibihis muna ako, guys. Wait lang. So, ayun, guys. Tapos na tayo magbihis. Parang baligtad. Hindi naman. So, na-empty din yung aking phone. Paggising ko, empty na yung aking phone. So, yun. Ayan, nasa 21% pa lang. So, ngayon, kukonek lang tayo sa phone natin. Bali, ang gagawin ko, guys, mga 10 minutes lang kasi tatlong sasakyan yung aking lilinisan. So, let's jump in sa ating chart. Para malinaw, guys. Iharap ko kayo. Ayan na, guys, kung nakikita nyo naman. 10:40 na. Mag-analyze lang tayo sa BTC kasi BTC lang yung mayroon. And kahapon, kagabi nag-trade pa ako kahapon. Okay. So, let's see sa BTC. So, ito yung BTC ngayon, guys. May kita nyo. Bali, may ako, set dito na sell kagabi. And, kung makikita nyo, ito almost TP ng Tokyo session. So, below opening price. Ayan, makikita nyo. And then, yung price, nagtap sa, ayan, sa opening, bumalik. Ito yung aking buy limit. Ito yung sell. Kagabi. Na-anticipate ko dito yung reverse. Kasi meron ditong week. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung bakit. Okay. Sa 4 hours, kung makikita nyo, naka-uptrend na siya. Okay, pa-uptrend na siya. From here, going down. Ayan. Kung makikita nyo yung setup, kinuha niya lang yun. Bumaba lang siya hanggang dito. Tinap niya yun nandito sa part na to. Meron ditong, tawag dito, demand zone. Sinasabi, demand zone. Di ko masyadong mapakita sa inyo ng malinaw. But here, kung makikita nyo, okay, demand zone to, okay, may supply tayo dito. Ayan. So, kung makikita nyo, dalawang beses siya bumaba. Okay, kasi may supply dito sa part na to. Okay. So, all in all, nasa, nasa sell trend siya from here. 4 hours. Okay.
And then, we are anticipating sell hanggang dito sa part na to. Okay? Ayan. Dito sa part na to, ito yung opening price. Bago siya po pullback pataas. Okay? Kasi meron dito demand zone. So, yun guys. If mag-fail tong part na to, it will bounce here. Okay, if mag-fail to, for sure bababa siya dito and then aakyat. Or it will go up. Okay, kita nyo naman. Ito, tataas siya dito. Ito yung kahapon na TP. Kita nyo, TP siya. And ito na naka-red siya, so SL siya. So we will see of this tawag dito candle. Okay, kung aakyat na ba siya or bababa pa ng konti before aakyat. Okay, ito yung possibilities na entry natin. Yan. And guys, wala naman tayong ibang papakita ko sa inyo yung aking trade kahapon. Ayan. Kung makikita nyo, nasa 160 na lang yung 200 plus natin. So, account history. Ayan. Kahapon is 7. Ayan, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dami pala akong trade kahapon. 7 pa kahapon, wait. Oh guys, 7 kahapon. So, yung trade ko kahapon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, 12. So, out of 12, meron tayong 3 TP. Okay? And then, kanina, madaling araw, kung makikita nyo, alauna to. Ito, alas 5. Ayan, alauna. Pag-uwi namin kagabi. So, alauna, nakatipi tayo ng dalawa pa. Sa BTC, tsaka sa gold. Okay? But yung last, ayan, makikita nyo. Around 5. Ito na yung flats ko kanina, alas 5. Na SL siya. Ayan, guys. Ayan, makikita mo. Mayroon na siyang tawag dito. Pababa uli. Okay. So, ang gagawin natin, we will put ang setup natin dito guys, dito. Okay, ang setup natin is ganito. This is another setup for para hindi tayo magano na. Ito na yung ating kumbaga analyzation. Okay? So this one, ang SL lang natin is hanggang dito sa week. Makikita mo yung week na yan. Papunta sa taas. Kasi bumabalik sa price, di ba? Bumabalik sa price. Bala natin ng konti. So, and guys, we will see for this one. Okay, hindi lang natin siya i-buy limit. Okay. So, if mag-fail tayo dito sa part na to, ito yun. Okay, 1, 2.
And then pupunta tayo dito later on sa pangatlo pag nag-fill ulito. Okay? Because this time wala nang kumbaga wala nang support. Yan na yung last na support niya. Okay? So, nandito yung resistance niya na dalawa. Yung ating value area is ganun pa rin. Okay? Kung makikita nyo. Kunin ko to. Ito yung ating value area. Yan. Need ko yan. Yan yung ating value area, guys. Palitan lang natin ng kulay yung gawin natin green. Ay, hindi. Ito. Ito. Ayan, naka-orange na siya. Gawin natin red. Ayan. Ayun na yung ating value area. So, let's make it so green. Bakit siya green? So guys, ito na yung ating value area. Binago ko yung kulay niya. Ayan. So we will anticipate for the pullback from here. Okay. Alam niyo naman nasa sell, tayo dito sa part na to. Nasa day. So there is a probability na kunin niya to and then he pull back to. Okay. Kikita niyo yung mga wick na yan. Persuasive price. So ayun guys. I'll see you later. Ayan yung aking analyzation ngayon. We still down to 160 sa MT5. Later on I will put manual dito for the lot size. Okay, mag-analyze din tayo mamaya dito sa chart, so that if pag wala tayo sa trading view, saan tayo sa tawag dito MT5. So nakita nyo na guys, ganun lang yung ginagawa ko everyday. So ngayon magkakarwas na ako. Kunin ko na yung ating mga bandil sa paa. Tingnan nyo. Ayan. Para guys, makatulog sa gabi. So andito rin yung labahan ko. Labahan ko. And maglilinis ako maglilinis ako guys ng kwarto. So, kung ikaw nahihirapan kang i-maximize yung oras mo, ano lang talaga, kailangan mo lang siyang gawin, bigyan ng action. And then after that, huwag mong masyadong ilagay sa isip mo na kailangan mo mag-earn ng pera. So, ako talagang nasa mindset ko is process. Yung mga ganitong scenario is iniisip ko is proseso. So, yung process na pagdadaanan natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pwedeng 2 years, after 3 years. Kasi, hindi naman siya totally makakaabala sa'yo. Okay? You're gaining knowledge and at the same time,
yung pinakang ano dito is personal growth. Yung personal development. Especially sa psychology natin. So, kumbaga parang may mga bad habits ka na nababago. Okay, yun yung pinaka-importante. Mas pinipili mo na yung may, kumbaga, may halaga para sa oras mo. Sa oras natin. So, ayun guys, mag-carwash na tayo. Marami na akong sinasabi. Ganun talaga ako guys. So, at least meron akong maibigay na impact. Okay? Ma-share sa inyo. Gumawa na ako ng basura dito sa loob ng para mamaya pag-ligo ko is tuloy-tuloy na yung trabaho. So, I'll see you later guys. Have a great day. Ayan guys, didilig na ako sa aking asyenda. Lumabas yung matanda, sabi niya wag daw ako mag-carwash kasi mahangin. So makikita nyo naman yung dumi. So nagdidilig lang ako ngayon, mahangin talaga oh. Ayan, dilig-dilig lang sa ayan. Bukas na siguro ako magka-carwash. Yung malunggay nila guys, oh, wala na. Tunggro na. So, mamaya ulit guys, dilig lang ako. Update guys. So ito ko naglalaba damit ko and may kunting plansahin, so magpa-plansa tayo. Tadaan! Wala pa namang tao, walang lalabas siguro at hindi ako pinagkaros nga ng matanda kasi mahangin. So after this maliligo na ako, maglilinis pa ako ng CR na ng kwarto. Yung kasama ko nagpapahinga na, so understood kasi Muslim nagsusong. Okay, so ayun, magkusang muna tayo guys. Kusang luwa. Okay, tamang luwa tayo para sa ekonomiya. So yan muna guys.
guys, ganun ako magtrabaho. Pumunta dito yung isang katulong kanina. Kanina lang ako. Tapos, ayun. Katayo lang sa akin, sa harapan ko. Ayaw kasi guys, pag nagtrabaho, gusto ko diretso. Ayaw ko yung trabaho ko na natitenga kasi hindi natatapos. So pagkatapos ko nito, maliligo, bago maligo, ang gagawin ko, maglinis muna ako ng CR. Tapos, sa kwarto. So, ayun. Ganun talaga eh. Kailangan natin magtrabaho na pusa. Kasi dito, mababait naman, hindi naman, minsan lang palautos. So, kung may time ako, sinasabay ko ng ibang trabaho. Alam nila, mabait siya ako, sabi nila, pagtulog. So, let's continue later guys. Tapusin ko na to para makaligo na ako. Or mamaya pa ako maligo kasi mamaya magluluto sa kusina. Mga mamaya naman ako. So, let's see. Or after this, maglinis ako ng CR ng kwarto tapos mag-charge tayo. So, see you. Hi guys, tapos na ako maligo. So, ngayon naman, nag-arrange ako ng aking gamit. As you can see. So, ganito ako guys pag may free time. Ayan, lininis ko yung aking area. Tapos na akong maglinis ng kwarto. And pumunta yung isang anak na yung matanda. Bakit daw ko naligo ng maaga? Eh, may gagawin sa kusina. Sabi ko, bakit? Anong ginagawa nito? Isa. Kasi guys, yung isang kasama niya na katulong, umuwi na kahapon. So, hindi niya narinig yung tawag kanina ng suhor para kumain. Ngayon, ako yung sinisipan na bakit daw siya ginising. Ay, nako. So, ayun guys, tatapusin ko muna yung area ko. Kita nyo naman. And then, after that, mag-charting na tayo. So, busy sila sa kusina. Ayaw ko nang bumaho. So, ayun, bukas na ako magkakarwas kasi mahangin ngayon. So, ayun guys, dyan lang kayo. Salamat sa panonood nga pala. Stay tuned. So, ayun guys, tapos na ako sa aking mga gawain. So, di ako masyado makapag-iwi kasi may katulog kasama ko. So, kumuha ko ng tinapay.
at yogurt. Yan. So, mag-open tayo ng chart. Titingnan natin kung ano nangyari. So, flip muna natin yung camera. So guys, dito muna tayo sa phone ko mag-check ng ng trade ko ngayong araw. Sa BTC lang ako nag-trade ngayong araw kasi alam mo na walang market ang FX pagka Saturday and Sunday. So meron lang tayong BTC. So ayun guys, still okay, nandito pa rin tayo sa tawag dito 4,100 profit. Okay, so titignan natin sa 4 hours kung ano nangyayari. So as you can see, hindi na bumaba pa dito sa line na to kung saan tayo nag-entry, and we are anticipating na bumaba pa siya dito sa line na yan, and then it will go up, or else bumaba and then take this second second trade. So nakadalawa na siya, 1, 2, ito yung pangatlo. So there's a buyers here, and we entry sa pangatlo. Okay, so nasa kasi siya, kumbaga reversal trend. So ayun guys, still ang ating is umabot na ng 160, dati 200 plus, diba? So we will maintain this inshallah. Magbe-breakfast muna ako, and we will see what happened today. Okay guys, so ayan guys, naghihintay na lang tayo ng oras. Walang masyadong utos ngayon. Sila lang yung nagtrabaho sa kusina. So pumasok lang dito yung matanda kasi sinabihan ako na maligo daw, tapos lalabas kami. Isabi ko tapos na ako maligo. So yun guys, ganito lang yung aking routine everyday. Pag walang pasok, that's why kung gusto nila akong magstay dito, sasabihin ko na bigay sa akin yung weekday off. So we will see. Kanina kinat ko yung aking entry for sell. So I plot i-buy limit sa BTC. Okay, kasi nagre-resist sa tawag dito. Ako makikita nyo nagre-resist na dyan sa baba. Okay, toto ko guys, sorry. So London session trying to go up. Okay, and i-flip natin yung camera ko para at least alam nyo kung ano yung sinasabi ko. So let's go. So ito guys, kanina may sell ako dito. Ngayon flip ko siya sa buy kasi from here hindi na siya bumaba. Kung makikita nyo yung kanyang wick, patas ang patas simula dito hanggang doon na lang, and then here, and then here, and the price is going up. Kung makikita nyo yung candle niya dito nagpantay na, and then after dito yung sell niya umakyat sa body, so hindi siya nag-break dito ng price, and then pumantay uli. Okay, so hindi nga pala pumantay, medyo mataas. So dito nag-entry ako, makikita niyo dyan dito sa candle na to. Okay,
So, ngayon, mali yung ano ko dito. Dapat ibaba ko to kasi dito ako nag-entry. So, ayan. Ang SL ko dyan, guys, is ba yan? Around 9,000. Okay, and the TP is 37. Okay. So, ika-covered natin. We will see if they will go here down sa buy limit. Dito sa buy limit ko. Ayan, may buy limit tayo dyan. Ayan, kung makikita nyo, may buy limit tayo dito. So, titignan natin guys kung ibababa ba ni London Session ito, okay, yung price, okay. Actually, nasa baba na talaga siya. Kung makita nyo, nasa baba siya ng price, okay. And yung previous niya is nandyan sa box na kulay green, kung makikita nyo. So, meron tayo ditong buy limit na naka 50%, yung 37. And then the other one is the second buy limit here. Sa second row. Dito sa sa baba. Ito yan natin guys. Ayusin natin yung ating dito siya. Okay? But, ito muna yung nilagay ko dyan. Okay, yan muna yung nilagay ko. So that if this one stops, meron tayong third buy, okay? Why? Because there's a demand zone. Okay, demand zone here and here. Tayo na. So, yun yung ating guys. Ayan. Okay. So, kung nakikita, papansin nyo, nag-create siya ng hagdan pataas. Simula dito hanggang dito. Ito na yung pangatlo. Okay? Nag-try na mag-pullback. Pero, ito nga, kung makikita nyo dito sa part na to, hindi na siya bumaba pa. Dito sa part na to. Pag open ng market, bumaba lang ng konti. Kinuha tong, I think, 50% ng week ng kahapon, and then yan, kaya binago ko yung trade ko kanina, kinose ko ng I think 1,900. So the good thing is ito ngayon galing ng alas 5. So the good thing about trading forex guys is if you're happy enough sa profit nimo sa isang araw, you can close it manually. Okay? But if not, you can just let it run. Okay? Or you can just close a partial close sa profit and then you let it run and put break even. Okay? So, ayan muna guys, yung ating video ngayong araw. And we will prepare na kasi anong oras na. Ayan, alas 5:30 na. Pabiyahe pa kami. So, thank you for watching and I hope you like my journey, follow my journey, and see you again in my next video.